10 mga abandonadong mall. Ang mga malls ay simbolo ng kasiyahan at komersyal dahil nagiging sentro ito ng pamilihan, kainan at libangan. Dito nagtitipon ang mga tao upang magdiwang ng mga special occasions. Ngunit minsan ay may mga hindi inaasahang bagay ang dumarating na kung saan ay nagiging sanhi ito ng pagsasara ng isang mall. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga abandonadong mall. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Hawthorne Plaza Mall. Ang Hawthorne Plaza ay isang abandoned mall na matatagpuan sa Hawthorne Boulevard sa pagitan ng 120th Street at El Segundo Boulevard sa California. Binuksan ito noong February 1977 bilang bahagi ng proyekto para gawing moderno at maayos ang 35-acre land. Layunin nitong maging sentro ng shopping at negosyo para sa mga residente ng Hawthorne. Ang mall ay may 3 malalaking tindahan na kinabibilangan ng Montgomery Ward, The Broadway at JCPenney. Mayroon din itong 134 na iba pang tindahan sa loob, pati na rin mga tindahan sa labas. Ang mall ay tanyag noong una dahil sa abot-kayang mga bilihin kumpara sa mas mahal na mga mall sa malapit tulad ng South Bay Galleria at Del Amo Fashion Center. Bagamat naging sikat ang mall noong una, nagkaroon ito ng problema. Noong 1979 ay nagkaroon ng 2 insidente ng pamamaril na nakaapekto sa kaligtasan at image ng lugar. Sa paglipas ng panahon ay dumaan din ang lugar sa pagbagsak ng ekonomiya dahil sa pagkawala ng mga aerospace jobs at pag-alis ng maraming residente. Nadagdagan pa ito ng matinding kompetisyon mula sa mas modernong malls sa paligid. Noong ding 1992 ay napinsala ang mall sa mga kaguluhan sa Los Angeles riots. Bagamat bumalik ang benta ng ilang tindahan pagkatapos ng kaguluhan, ay patuloy pa rin ang pagbaba ng negosyo. At noong 1994 ay bumaba sa 87 ang mga tindahang nakabukas sa mall at pagsapit ng 1998 ay 70 na lamang ang natira. Samantala noong 1997 ay nagsara ang Macy's Clearance Center at nagplano ang pamunuan na gawing open-air shopping center ang lugar. Ngunit hindi ito natuloy. Gayun din, noong 1998 ay nagsara ang JCPenney, ang huling malaking tindahan sa mall. Isinara naman ang buong mall noong 1999. Sa kabilang banda, simula 1998 ay maraming plano ang isinulong para ayusin ang Hawthorne Plaza. Noong 2014 ay sinabi na gagawing outlet mall ang lugar, pero hindi ito natuloy. Noong namang 2016 ay may panukala na gawing outdoor shopping center na may mga opisina, tindahan at mga bahay. Sinang-ayunan ito ng lungsod pero hindi sinimulan ng may-ari na si Charles Ko. Dagdag pa rito, noong 2016 din ay iminungkahi na gibain ang mall at gawing isang lugar na parang farmers market sa Los Angeles. Number 2, Westland Mall. Ang Westland Mall ay dating malaking shopping center na matatagpuan sa US Route 40 at Interstate 270 sa kanlurang bahagi ng Columbus, Ohio. May lawak itong 860,000 square feet. Nagsara ang karamihan ng mga tindahan noong 2012 at tuluyang isinara ang huling malaking tindahan noong 2017. Sa kasalukuyan ay may plano ng gawing mixed-use development ang lugar. Sinimulan naman ang pagbuwag sa mall noong August 2023. Samantala, noong 1961 ay inanunsyo ng Nationwide Development Company ang plano nilang magtayo ng isang shopping mall na tatawaging Lincoln Center. Ang mall na ito ay dapat sanay may Lazarus at Sears bilang mga pangunahing tindahan, ngunit hindi natuloy ang proyekto. Ngunit isang Lazarus store ang nagbukas noong 1962. Ang Big Bear Supermarket na dapat nasa Lincoln Center ay itinayo na lang sa Lincoln Village Plaza na malapit sa lugar. At noong February 1969 ay binuksan ang Westland Mall bilang isang open-air shopping center. Ang mga pangunahing tindahan dito ay Lazarus, Sears, Penny's at Woolworth. Bago pa man mabuksan ang buong mall ay nauna nang nagbukas ang Sears Auto Center at Harvest House Cafeteria. Maliban pa rito, noong 1982 ay tinakpan ng bubong ang buong mall para gawing enclosed shopping center. Nagdagdag din ng bagong pasukan sa hilagang bahagi ng mall. Noong 1987 ay isinara ang itaas na palapag ng Sears at ginawang opisina para sa Discover Credit Card. Sa parehong taon ay nagbukas ang Chi-Chi's Restaurant sa north entrance ng mall. Gayun din, ang Westland Mall ay isa sa 4 na directional malls sa Columbus kasama ang Northland Mall, Eastland Mall at Southland Mall. Lahat sila ay itinayo ng parehong developer, ngunit isa-isa rin silang nagsara kalaunan. Nagsimulang humina ang Westland Mall noong 1997 nang magbukas ang mall at Tuttle Crossing.
Maraming customer ang lumipat doon, pati na ang tindahang JCPenney. Dahil dito ay nagsara rin ang iba pang sikat na tindahan tulad ng Express at The Limited. Kaya noong 2003 ay binili ng bagong may-ari ang mall at sinubukang gawing bazaar style ang loob nito. Nagkaroon ng mga tindahan tulad ng bookstore, arts and crafts shops at karate school. Number 3, Forest Fair Mall. Ang Forest Fair Mall ay isang malaking mall na matatagpuan sa Cincinnati, Ohio. Binuksan ito noong 1988 hanggang 1989 at naging pangalawa sa pinakamalaking mall sa Ohio. May sukat itong 1.5 million square feet at may layuning magdala ng maraming tindahan sa lugar. Pero sa kabila ng laki at ganda nito ay hindi naging matagumpay ang mall. Ang mall ay itinayo sa hangganan ng Forest Park at Fairfield, malapit sa Interstate 275. Ang unang bahagi ay binuksan noong July 1988 kasama ang tindahang Biggs at 20 na iba pang tindahan. Pero hindi natuloy ang ilan sa mga pangunahing tindahan na dapat magbubukas. Kaya nahirapan ng mall na makumpleto ang plano nito. May mga sikat na tindahan tulad ng Bonwit Teller, B. Altman at Parisian na nagbukas noong simula. Pero matapos ang isang taon ay 3 malalaking tindahan ang nagsara at nalugi ang developer ng mall na si LJ Hooker. Dahil dito ay unti-unting nawala ang mga tindahan at bisita. Noong 1990s ay sinubukan pang ayusin ang mall. Nagdagdag ng mga bagong tindahan tulad ng Kohl's Burlington Coat Factory at Bass Pro Shops. Pinalitan ang pangalan nito bilang Cincinnati Mills noong 2002 at inayos ulit noong 2004. Pero kahit anong pagbabago ang ginawa ay patuloy na bumagsak ang negosyo dito. Samantala noong 2010 ay tinawag itong Cincinnati Mall at kalaunan ay Forest Fair Village. Maraming plano ang ginawa para buhayin ito pero lahat ay nabigo. Sa huli ay isinara ang mall noong December 2, 2022 maliban sa Kohl's at Bass Pro Shops na nanatiling nakabukas. Ngayon ang Forest Fair Mall ay kilala bilang isang dead mall. Dati itong puno ng tao pero ngayon ay iniwan na. Ang kwento nito ay isang paalala na hindi sapat ang laki o dami ng tindahan para magtagumpay ang isang mall. Ang tamang plano at pag-unawa sa pangangailangan ng mga tao ang mahalaga para magtagal ang isang negosyo. Number 4, Randall Park Mall. Ang Randall Park Mall ay itinayo sa North Randall, Ohio, sa lugar ng dating Randall Park Racetrack, isang lugar para sa karera ng kabayo. Binuksan ito noong August 11, 1976 at minsang tinawag na pinakamalaking shopping mall sa buong mundo. Pero dahil sa kakulangan ng mga mamimili ay isinara ito noong March 12, 2009. Ang mall ay idinisenyo ni Edward J. De Bartolo, isang kilalang developer. Plano niyang gawing isang maliit na lungsod ang lugar. Bukod sa mga tindahan, may plano rin para sa mga apartment, opisina at lugar para sa mga palabas. Umabot sa $175 million ang gastos sa proyekto. Noong opening, may 5 pangunahing tindahan sa mall na kinabibilangan ng Sears, JCPenney, May Company, Higbee's at Horns. Nauna nang nagbukas ang JCPenney noong March 1976, ilang buwan bago ang grand opening ng mall. Sinundan ito ng Sears noong February 1977. Nang magbukas ay dinarayo ang Randall Park Mall ng maraming tao. Mayroon itong 200 na tindahan at isang 3-screen na sinehan. Isa ito sa mga pangunahing destination para sa pamimili at libangan. Pero pagsapit ng 1990s ay nagsimulang mawalan ng mga mamimili ang mall. Nagsara ang ilang tindahan dahil sa competition mula sa ibang malls at pagbabago ng kaugalian sa pamimili. Noong 1991 ay ginawang second-run cinema ang sinehan na nagpapalabas ng mas murang pelikula. Pero sa huli ay isinara ito noong 1993 at ginamit na imbakan ng isang tindahan sa mall. Sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawala ang mga negosyo sa mall. Dahil dito ay tuluyang isinara ang Randall Park Mall noong 2009 at noong 2015 ay giniba ang loob ng mall at Noy Dillard Store para sa pagtatayo ng isang industrial park. Sa 2017 ay giniba rin ang natitirang mga tindahan. Sa kabilang banda, noong 2018 ay nagtayo ang Amazon ng isang malaking distribution center sa dating lugar ng mall. Number 5, Woodville Mall. Noong 1969 ay itinayo ang Woodville Mall sa Northwood, Ohio, malapit sa Toledo. Ito ang unang enclosed shopping mall sa lugar. May 3 malalaking tindahan dito, tulad ng JCPenney, Sears at LaSalle's. Sa simula ay naging popular ito at dinadagsa ng mga tao. Pero noong 1971 ay itinayo ang Franklin Park Mall sa Toledo na naging kalaban nito.
Dahil dito ay unti-unting nawala ang atensyon ng mga mamimili sa Woodville Mall. Bukod dito, noong 1982 ay naging Macy's ang Lasals pero ibinenta ito makalipas ang 2 taon at naging Elder Beerman. Sinubukang gawing mas moderno ang Woodville Mall noong 1986. Nagkaroon ng food court, skylights at mga bagong disenyo pero hindi na ibalik ang sigla nito. Noong 1987 ay nagsara ang JCPenney dahil sa mababang benta. Napalitan ito ng The Andersons noong 1988. Sa pagbubukas ng The Andersons ay bahagyang sumigla ang ibang tindahan sa mall. Dagdag pa rito noong 1994 ay nagsara ang Woolworth, isa sa mga unang tindahan ng mall. Kasama rin nitong nagsara ang kanilang restaurant na Harvest House Cafeteria. Simula noon ay unti-unting nabawasan ang mga tindahan sa mall. Kaya noong 1999 ay ibinenta ang Woodville Mall ng may-ari nito. Pagsapit ng 2000s ay halos wala ng laman ng mall at noong 2006 ay wala ng kalahati ng mga tindahan ng bukas. Nagsara rin ang Elder Beerman at ang sinehan noong 2009. Binili ng bagong may-ari na si Mike Cohan ng mall noong 2009. Nangako siyang aayusin ito pero hindi ito nangyari. Kahit nagbukas ang ilang bagong tindahan noong 2011 tulad ng furniture store at sandwich shop ay hindi ito nagtagal. Samantala, noong December 2011 ay iniutos ng korte na ipasara ang mall dahil sa mga problema sa istruktura. May mga butas ang bubong, tumutulo ang tubig at wala nang maayos na heater. Puno rin ito ng molds at rust kaya naging delikado na sa mga tao. Dahil dito ay pinaalis ang natitirang mga tindahan. Kaya noong 2012 ay tuluyan nang isinara ang Woodville Mall. Number 6, Jasper Mall. Ang Jasper Mall ay isang shopping mall sa Jasper, Alabama na binuksan noong August 8, 1981. Mayroon itong sukat na halos 350,000 square feet at nagkaroon ng 2 malalaking tindahan at ilang mas maliliit na negosyo. Samantala, itinayo ang mall ng pamilya Simmons mula Jasper at ni George Ewing na isang developer mula sa Georgia. Sa pagbubukas nito ay lumipat ang JCPenney mula sa downtown papunta sa mall bilang isa sa mga pangunahing tindahan. Kasama rin dito ang Kmart na bihirang maging anchor store ng mga mall noong panahong iyon. At noong 1996 ay nabili ng Sharp Development Group na pinamumunuan ni Sam Sharp ang mall. Noong 2002 naman ay nagkaroon ito ng expansion. Sa panahong ito ay binuksan ng Belk na isang tindahan na may sukat na 60,000 square feet na naging ikatlong malaking tindahan ng mall. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting bumagsak ang Jasper Mall. Noong December 2016 ay inanunsyo ang pagsasara ng Kmart bilang bahagi ng malawakang pagsasara ng mga tindahan nito sa buong bansa. Isinara ito noong March 2017. Ilang buwan lamang ang lumipas ay isinara rin ang JCPenney noong July 2017. Kaugnay pa nito noong January 2020 ay ipinalabas ang documentary na Jasper Mall sa Slamdance Film Festival. Inilalarawan nito ang buhay sa loob ng mall habang unti-unti itong nalilimutan ng panahon. Makikita rito ang kwento ng mga natitirang tindahan at kanilang mga customers. Gayun din naman, noong November 2021 ay nagbukas ang Dunham's Sports sa dating pwesto ng JCPenney na nagbigay ng panibagong sigla sa mall. Nanatili namang nakabukas ang Belk bilang isa sa mga pangunahing tindahan nito. At noong January 2023 ay inanunsyo rin na magbubukas ang Rural King sa dating pwesto ng Kmart matapos aprubahan ng Jasper City Council ang isang incentive para dito. Ang Jasper Mall ay dating simbolo ng active commerce sa Jasper. Subalit tulad ng maraming shopping mall ay naapektuhan ito ng pagbabago ng panahon at technology. Number 7, Iron Dequoit Mall. Ang Skyview on the Ridge na dating tinatawag na Iron Dequoit Mall ay isang shopping mall sa Iron Dequoit, New York malapit sa Rochester. Binuksan ito noong March 1990 at may 4 na malalaking tindahan na kinabibilangan ng McCurdy's, Sibley's, JCPenney at Sears. Sa simula ay dinarayo ito ng maraming tao at naging matagumpay. Samantala noong 1985 ay inanunsyo na magtatayo ng isang malaking mall sa lugar at noong 1988 ay napili ang 3 anchor stores, ang Sears, JCPenney at Sibley's. Binuksan ito noong 1990 na may 110 na tindahan at dinagsa ng 80,000 na tao sa unang linggo. Nadagdagan pa ito ng isang malaking tindahan noong 1992 at ito ang McCurdy's na kalaunan ay naging The Bonton. Maganda rin ang naging simula ng mall at naging sikat ito
pero kalaunan ay unti-unting nawalan ng mamimili. Dahil dito ay maraming tindahan ang nagsara at tuluyang isinara ang mall noong February 2, 2009. Ngunit noong 2007 ay binili ni Scott R. Congel ang mall. Plano niyang gawing hotel, condominium, sinehan at opisina ito. Ngunit dahil sa krisis sa ekonomiya ay hindi natuloy ang kanyang mga plano at nanatili itong bakante. Gayon din naman, noong 2016 ay binili naman ito ng local businessman na si Angelo Ingracia. Pinangalanan niyang Skyview on the Ridge ang lugar. Balak niya itong gawing moderno na may opisina, tindahan, community center at mga tirahan. Ngunit noong 2017 ay inanunsyo ni Ingracia ang redevelopment ng mall. Kasama sa kanyang plano ang pagtatayo ng mga bagong gusali para sa negosyo, shopping at tirahan. Kaya noong July 30, 2019 ay inaprubahan ng bayan ng Irondequoit ang pondo na $7.25 million para makapagtayo ng isang community center sa lugar. Sa ngayon ay patuloy na inaasahan na mabubuhay muli ang lugar bilang sentro ng komunidad. Gayunpaman ay nananatiling alaala ang mall ng pagbabago sa trends at panahon na nagdulot ng pagkalugi ng maraming dating sikat na malls. Number 8, Metro North Mall. Noong 1976 ay binuksan ang Metro North Mall sa Kansas City, Missouri. Isa itong napakalaking mall na may sukat na umaabot sa 1.3 million square feet. Mayroon itong 125 na tindahan at 4 na malalaking anchor stores. Ang gitnang bahagi ng mall ay may stage na napapalibutan ng tubig at may 4 na mini hot air balloons na umaakyat at bumababa. Sikat rin ang mall lalo na tuwing Christmas season. Wala itong food court pero may mga lugar na kainan tulad ng Dairy Queen at Inatob. Mayroon ding 6-screen na sinehan ng AMC at arcade na tinawag na Nickelodeon. Dahil dinarayo ang mall, lalo na tuwing Pasko, ay naglagay pa sila ng parking trams para makatulong sa mga bumibisita. Ngunit pagdating ng 2000 ay nagsimulang humina ang Metro North Mall. Ang mga may-ari nito ay nagtayo ng bagong strip mall na tinawag na Zona Rosa. Dahil dito ay maraming tindahan ang lumipat sa bagong location. Pero nagsara ang Montgomery Ward noong 2001. Sumunod naman ang 2 sinehan ng AMC. Nagsara din ang JCPenney noong 2008 habang ang Dillard's ay naging clearance center noong 2007 bago tuluyang magsara noong 2008. Pagsapit naman ng 2009 ay nagsara rin ng MC Sporting Goods. Sa huli ay Macy's na lang ang natirang nakabukas sa mall. At noong 2007 ay naglabas ng plano na gawing open-air shopping center ang Metro North pero hindi ito natuloy dahil sa krisis sa ekonomiya at pagkamatay ng isa sa mga may-ari. Kaya noong 2010 ay nagkaroon ng bagong plano na gawing mas maliit na mall na may halo-halong gamit tulad ng shopping, opisina at tirahan. Subalit nagkaroon ng mga balakid kaya hindi ito agad natupad. Dagdag pa rito noong April 2014 ay tuluyan ng isinara ang mall. Pero noong 2015 ay binili ng IAS Partners Limited ang mall at binalak itong gawing bagong mixed-use development. Sa kabila nito, noong 2016 ay napagpasyahan na gibain ng Metro North Mall. Ang plano para sa bagong proyekto ay magtayo ng mga tindahan, opisina, hotel, tirahan at mga kainan. Ang team na responsable sa Antioch Crossing at Blue Ridge Crossing ang namahala sa proyekto. Number 9, Rolling Acres. Ang Rolling Acres Mall ay isang shopping mall na binuksan noong 1975 sa Akron, Ohio. Nagsimula ito na may 21 na tindahan kung saan ang Sears ang pangunahing tindahan. Sa paglipas ng panahon ay nadagdagan ito ng iba pang mga tindahan tulad ng JCPenney, Montgomery Ward, O'Neill's at Target. Nagkaroon din ng sinehan at food court ang mall. Samantala, noong 1986 ay pinalitan ng Montgomery Ward ng Higbee's na naging Dillard's noong 1992. Ang O'Neill's naman ay naging May Company, tapos Kaufman's at sa huli ay Macy's. Sa pinakamataas na tagumpay nito, ang mall ay may higit sa 150 na tindahan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay humina ang negosyo ng mall. Nagsara ang Macy's at ang buong mall noong 2008. Ang Sears ay tumagal hanggang 2011 at ang JCPenney ay nagsara noong 2013. At matapos magsara ay tinawag itong dead mall o mall na wala ng operasyon. Sa katunayan, ang mall ay binuo ng Forest City Enterprises at Richard B. Buchholzer. Napili nila ang lupa sa Romig Road noong 1964 dahil ito ay ideal para sa malalaking tindahan. Sinimulan ang paghahanda sa lupa noong 1971.
At noong 1973 ay inanunsyo na ang Sears ang magiging unang malaking tindahan sa mall. Binuksan ang unang bahagi nito noong August 6, 1975. Kasama sa mga unang tindahan ng Rite Aid, Claire's, The Limited at Walden Books, mayroon ding central court na tinawag na Court of 12 Trees na may mga halaman, skylights at fountain. Pagkatapos nito ay binuksan ang JCPenney noong 1976 kasabay ng isang sinehan na may 3 screen. Noong 1977 ay nagbukas ang Montgomery Ward at O'Neill's. Karagdagan pa dito, noong 1978 ay idinagdag ang Promenade na isang karagdagang bahagi na may mga tindahan at isang food court na tinawag na Prom and Eat na kalaunan ay pinalitan ng picnic place. Sa kabila nito, noong 1990s ay nagsimulang humina ang Rolling Acres Mall. Unti-unting nagsara ang mga tindahan at lumipat ang Target noong 2006. Pagsapit ng 2008 ay nagsara ang Macy's at ang mall. Ang Sears ay nagsara noong 2011 at ang JCPenney ay sumunod noong 2013. Number 10. Abandoned La Fiesta Mall. Noong 1990s, ang La Fiesta Mall ang paboritong tambayan sa Saipan. Isa itong open-air mall na may 3 palapag at 3 bahagi, ang Fiesta 1, 2 at 3. Dahil open-air ito, ay malamig at presko ang hangin at maganda ang tanawin ng paligid. Wala itong aircon na hallway o bubong na salamin. Samantala noong 2003 ay binili ng Northern Marianas College ang bahagi ng mall para sa kanilang proyekto. Pero hindi ito natuloy, kaya naiwan ang maraming tindahan na bakante. Simula noon ay unti-unting humina ang mall. Naging mas mahirap pa ang sitwasyon nang tumigil ang Japan Airlines sa kanilang mga biyahe papunta sa Saipan. Dati ay dinadala nila ang libu-libong turista mula Japan na may 182,000 seats sa kanilang mga biyahe kada taon. Nang mawala ito ay bumaba ang bilang ng turista at naapektuhan ang ekonomiya. Hindi kinaya ng mall ang hirap kaya tuluyang nagsara noong 2004. Ang dating pinakamalaking mall sa Marianas ay biglang nawala. Sa ngayon ay nakatayo pa rin ang La Fiesta Mall pero nasisira na ito. Napapalibutan na ng mga halaman at puno ang lugar na parang nilamon na ng kalikasan. Walang gustong mamuhunan dito kaya ang lokal na pamahalaan ang nagmamay-ari. Kaugnay pa nito 12 taon na ang lumipas mula nang ito'y magsara. Sa ngayon ay pinupuntahan na lang ito ng mga taong mahilig mag-explore. Maraming gamit mula sa mga tindahan, opisina at iba pang parte ng mall ang naiwan pa rin sa loob. Tahimik at kakaiba ang lugar na parang isang lugar na iniwan sa nakaraan. Nakakapagtaka rin dahil sa Google Street View ay naka-blurred ang mall na parang sinadyang itago mula sa mata ng tao.